Ilang araw bago ang inaabangang May 12 elections ay lalo pang lumalakas ang hatak ng suporta para kay senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Siyempre, hindi magpapahuli dyan ang mga taga-Sugbo o Cebuanos, lalo't batid nila na ang mga plataporma ng butihing pastor ay para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ang kabuang detalye mula kay Charmaine Balagon. Buo ang kumpiyansa ng mga taga-Cebu kay Pastor Apollo C. Quiboloy dahil para sa kanila, isa siyang leader na may matibay na paninindigan at tunay na malasakit sa kapwa. Naniniwala sila na sa kanyang pag-upo sa Senado, malaki ang maiaambag ng butihing pastor sa pagsasaayos ng ating bansa. Sa nalalabing araw ng kampanya para sa May 12 midterm elections, lalong umiinit ang suporta ng mga Cebuanos kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi lamang nila tahasang tinatanggihan ang mga negatibong propaganda, kundi masigasig din nilang inilalapit sa kapwa-botante ang tunay na layunin at advokasya ng kandidato. Di natitinag ang suporta ng mga Cebuano kay Pastor Apollo. Sa bawat kanto at komunidad, dala ng mga taga-suporta ang mensahe ng pagbabago, katotohanan at malasakit na mga prinsipyong bitbit ng butihing pastor. Walang kapagurang inilalaban ng mga taga-Cebu ang kanilang paniniwala na siya ang karapat-dapat sa Senado. Sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Visayas, lalong-lalo na sa Cebu, sa Central Visayas, full blast pa rin po ang team ni Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement para puntahan po ang mga lugar ninyo. Hanggang 8 po ng buwan ng Mayo ay patuloy po kaming pupunta sa mga barangay ninyo upang ipaabot ang lahat ng programa ni Pastor Quiboloy at gayon din ang lahat ng layunin ng buong PDP Laban Senatorial Balls. At hanggat may oras, hanggat may araw para sa campaign period nitong midterm election, hindi kami hinto na pupunta at bibisitahin kayo sa inyong mga lugar. Patunay niyan ang lingguhang Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally sa iba't ibang lugar para madaliin ang pagpapakalat ng impormasyon kung bakit dapat isama si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Duterte ng PDP Laban. Oo, at mainit na mainit ang tanggap ng mga taga-Visayas, lalong-lalo na ng mga taga-Cebu, hindi lamang sa PDP Laban Senatorial Balls, lalong-lalo na kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ngayon po, salamat sa Diyos sapagkat sila po ay naliwanagan at ngayon po ang ramdam mo, ang tanggap ng mga taga-Cebu kay Pastor na kabilang si Pastor Apollo C. Quiboloy na ilalagay nila sa opisina ng Senado ngayong darating na May 12, 2025 election. Sabay na nagrally sa Barangay Luz, Cebu City, Tulay Minglanilla, Talavera, Toledo City, Clavera, Bourbon, Madridejos, Bantayan Island at sa San Miguel, Cordova, Mactan, Cebu. Sabay nilang napakikinggan ang mga tagapagsalita ni Pastor Apollo na siyang nagbibigay liwanag sa ating mga kababayang nagdadalawang isip na isama sa Duterte si Pastor Quiboloy. Talagang kakaiba ang ginawa ng Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo C. Quiboloy per Senator Movement, simula diwa ng pangangampanya na ngayon patapos na. Nakuha po nila ang kanilang gustong mangyayari para kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang mga tao nakapagdesisyon na iboboto nila si Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagkasenador at lahat ng ginagawang kaso kay Pastor Quiboloy ay gawa-gawa lamang. Kaya naman, mas napatunayan na mas naging epektibo ang mga Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally na ginagawa saan mang dako ng bansa. Ayon kay Bisdak Pilipinas, patuloy na namumulat ang mga Pilipino sa bawat Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally, lalo na sa Kabisayaan dahil sadyang matatalinong botante ang mga Bisaya. At ang kakaibahong nakikita ko po sa pamamaraan ng pangangampanya ni Pastor Quiboloy na siya lamang ang nakagawa ho nito kahit wala si Pastor, hindi kasama ng KOJC, yung simultaneous rally na Luzon, Visayas at Mindanao sabay-sabay yung rally. Kakaiba ho yun. First time in the history sa politics ng ating bansa.
si Pastor lang ang gawa niya. At yung energy ng KOJC, Pastor Kibuloy, for Senator Movement, lalong pataas ng pataas, hindi napapagod, hindi ko nga ho alam kung saan sila humugot ng lakas. Kakaiba ho ang paninindigan, prinsipyo ng lahat ng supporters ni Pastor Kibuloy. Basta ang nakikita ko, nabura lahat ng negative impression labang kay Pastor Kibuloy dahil sa mga rally na ginagawa ho ng KOJC. Kay karon nang nako nakita ang kamatuoran nga kita dugay na day tagidawdaw sa mga murag po pamulitika man tong ila. Nya kining mga nagtarong giagi nilag daya ba. Nganong gipakulong man nga illegal. Nana. Por iso karon sa sigon sa unang mga speaker ganina, isakto tong ilaha kay kinahanglan mubalos na ta. Mubangon na ta sa kamatuoran. Dili kay matulog lang ta, sila lang maghari. Kaya panahon na karon ba? Ang mga dinawdaw musukol na. Si Aling Leonisa, number 1 senator niya si Pastor Kibuloy dahil sa nauunawaan niya ang sinapit nito sa kamay ng mga umuusig sa kanya at sa KOJC. Hindi na naman kalimtan si Kibuloy. Number 1 na naman si Kibuloy. Ikaduha si Bongo. Si Bongo dayon si Bato de la Rosa Basa Street na naman nabutaran ang mga Team Duterte. Hinindot siya. Kay ako usadjud ko sa Christian nga natabangan. Ang iyahapod mura sa na feel sad nako nga parehas gani sa among pastor nga maayo kayo ba. Nindot sad siya pamaagi kay ang mga bata usasan niya gitabangan. Usasad ko nalipay bitaw kay napil nako nga ingana sad ang akong apo nga natabangan sa among pastor murag napil sad nako nga maayo jud si Pastor Kibuloy. Dili jud ko kalimot bahala na. Kay parehas na sa among pastor. Kaya sa Shalom parehas na namo nga mga Christian di na namo kalimtan jud si Pastor Kibuloy. Number 1 jud na namo sa among dugaan. Tulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pareho sila ni Pastor Kibuloy na pinaglalaban ang kanilang karapatan, ngunit hindi maikakaila na ang taong bayan na ngayon ang nagtatanggol kina PRRD at Pastor Kibuloy. Ako mo straight kog butar gikan ni Pastor Kibuloy hantod sa iyang mga ubos nga mga kauban nga senador. Aron mahabwa ta sa kalisod kay ang Pilipinas karon gibuaya ta sa nangulo. Ikaduha, aron si former President Tatay Digong mauli sa Pilipinas. Ikatulo, aron dili mo impeachment si Sara Duterte. Aron magbago na ang atong Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy na lumalakas ang kampanya ng mga Pilipino kay Pastor Apollo Kibuloy. Makikita ang taus-pusong suporta at tiwala ng mga tao sa kanyang kakayahan at malasakit. Ang kanyang mga plataporma ay hindi lamang para sa mga Pilipino ngayon, kundi para sa mas magandang kinabukasan ng bawat isa. Kaya naman, hindi katakataka na siya ang nangunguna sa listahan ng mga botante dahil siya ang simbolo ng pagbabago at pag-asa na matagal nang inaasam ng sambayanan. Mula dito sa Cebu, ako si Charmaine Balago na inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.